Malungkot ang araw na iyon. Maitim ang ulap. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong na nakaraan, mga kwentong puno ng sakit at pagdurusa. Ang ospital ng San Lazaro ay isang lugar na puno ng kasaysayan. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang anino ng kanyang dating anyo. Tila nakikiramay sa trahedyang sinapit ng ospital ng San Lazaro. Ang mga pader nito ay puno ng mga alaala ng mga pasyenteng minsang nagpagaling dito. Ngunit ngayon, ang mga ito'y nagaglaman na lamang ng mga bakas ng trahedya. Matagal na itong abandonadong nakatayo sa dulo ng baryo. Ang mga bintana ay basag at ang mga pintuan ay nakabukas, tila nagaanyaya ng mga kaluluwang nawawala. Ang mga halaman ay nagsimula ng sakupin ng paligid, parang mga kamay na umaabot sa mga pader. Isang malagim na sunog ang tumupok dito. Marami ang namatay. Ang apoy ay mabilis na kumalat at walang nagawa ang mga tao kundi ang magdasal at umiyak. Ang mga labi ng ospital ay nagsisilbing paalala ng trahedyang iyon, isang trahedyang hindi malilimutan ng mga taga-baryo. Ngayon, binalot na lamang ito ng katahimikan. Ang dating masiglang ospital ay naging isang lugar ng kalungkutan at takot. Ang mga tunog ng mga makina at mga tao ay napalitan ng katahimikan na tila sumisigaw ng mga alaala ng nakaraan. Si Ella, isang batang nurse, ay nakatayo sa harapan ng ospital. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng takot. Alam niyang delikado ang kanilang gagawin, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kasama niya si Ben, ang kanyang kaibigan na mahilig sa urban exploration. Si Ben ay palaging naghahanap ng mga bagong lugar na pwedeng tuklasin, at ang ospital ng San Lazaro ay isa sa mga lugar na matagal na niyang gustong pasukin. Balak nilang pasukin ang ospital. Gusto nilang makita ang naiwan ng trahedya. Ang mga kwento ng mga multo at mga kaluluwang hindi matahimik ay nagbigay ng takot sa kanila, ngunit ang kanilang kagustuhang malaman ang katotohanan ay mas malakas. Gusto nilang makita ang naiwan ng trahedya. Ang mga kwento ng mga nakaligtas ay puno ng mga detalye ng mga kakaibang pangyayari, mga tunog na walang pinagmulan, at mga aninong gumagalaw sa dilim. Sigurado ka ba rito, Ella? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong excitement. Alam niyang delikado ito, ngunit ang kanilang pagkakaibigan at ang kanilang pangarap na tuklasin ang hindi pa natutuklasan ay mas malakas. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses, ngunit sa kabila ng kanyang takot, alam niyang kailangan nilang gawin ito. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa mga kaluluwang hindi matahimik. Tumango si Ella. Oo naman. Pumasok sila sa loob. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba, ngunit ang kanilang determinasyon ay mas malakas. Ang dilim ng ospital ay tila nag-aanyaya, at ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Madilim at malamig sa loob ng ospital. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga pader ay puno ng mga bakas ng panahon at ang mga sirang gamit ay nagkalat sa sahig. Amoy lupa at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang bawat paghinga ay puno ng alikabok at amoy ng pagkabulok. Ang mga kasangkapan ay tila nagkukuwento ng mga panahong matagal nang lumipas. May mga kaluskos na naririnig. Ang mga tunog ay tila nagmumula sa mga sulok na hindi maabot ng liwanag. Ang bawat kaluskos ay nagdadala ng takot at kaba. Tila may mga matang nakamasid sa kanilang bawat galaw. Ang pakiramdam ng pagiging bantay sarado ay hindi maalis. Ang bawat anino ay tila may buhay nagmamasid, nag-aabang. May naririnig ka ba yon? Tanong ni Ella. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang bawat bulong ay tila nagdadala ng mensahe mula sa kabilang buhay. Umiling si Ben. Wala naman. Baka daga lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang kaba sa kanilang mga dibdib ay hindi maalis. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Pumasok sila sa isang malaking kwarto. Isa itong lumang ward. Ang mga pader ay puno ng mga bakas ng panahon, at ang mga kama ay tila nagkukuwento ng mga panahong matagal nang lumipas. May mga kama sa gilid-gilid, nakatumba ang ilan. Ang iba ay puno ng alikabok at mga bakas ng pagkabulok. Ang bawat sulok ay puno ng misteryo at takot. Ang iba ay may mga bakas pa ng dugo. Ang mga mansa ay tila nagkukuwento ng mga pangyayaring hindi na dapat maalala. Ang bawat bakas ng dugo ay nagdadala ng takot at kaba. Naku, nakatakot dito, bulong ni Ella. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang bawat bulong ay tila nagdadala ng mensahe mula sa kabilang buhay. Biglang may narinig silang bumulong. Isang tinig ng babae, mahina ngunit malinaw. Ang boses ay tila nagmumula sa loob mismo ng kanilang mga ulo.
nagdadala ng mensahe ng takot at pag-alinlangan, parang nanggagaling sa loob mismo ng kanilang mga ulo. Tulong. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan, nagdadala ng mensahe mula sa kabilang buhay. Ang bawat bulong ay nagdadala ng takot at kaba, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Nanindig ang balahibo ni Ella. Lumingon siya kay Ben. Sa dilim ng silid, ramdam niya ang malamig na hangin na tila dumadaan sa kanyang balat. Ang bawat tunog ay nagiging mas malakas, mas nakakatakot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang tambol sa kanyang dibdib. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang mga mata ni Ben ay malalaki, puno ng pangamba. Hindi niya alam kung ano ang kanilang naririnig, ngunit alam niyang hindi ito normal. Ang kanilang mga katawan ay tila nagyayelo sa takot. May tao ba rito? Sigaw ni Ben. Walang sumagot. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit walang ibang tunog na sumagot. Ang katahimikan ay mas nakatakot kaysa sa anumang ingay. Ngunit ang bulong ay naririnig pa rin nila. Tulong, tulungan niyo kami. Ang mga bulong ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, hindi nila matukoy kung saan ito nanggagaling. Ang mga salita ay paulit-ulit parang sirang plaka. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto, isang lumang operating room. Ang mga pader ay may mga bakas ng kalumaan at ang amoy ng amag ay sumisingaw sa hangin. Ang bawat hakbang nila ay nag-iiwan ng alikabok sa sahig. May operating table sa gitna. Ang mesa ay kalawangin na at tila hindi na nagamit ng matagal na panahon. Ang mga bakal nito ay may mga bakas ng dugo na tila hindi na natanggal. May mga sirang gamit sa ibabaw nito. Ang mga gamit ay tila mga instrumento sa operasyon, ngunit lahat ay sira at kalawangin na. Ang mga ito ay nagbigay ng mas nakatakot na aura sa silid. Sa dulo ay may nakasabit na sirang salamin. Ang salamin ay basag-basag na at ang bawat piraso ay nagre-reflect ng kakaibang imahe. Parang may mga anino na gumagalaw sa likod nito. Malabo na ito ngunit may nakita silang refleksyon. Ang refleksyon ay hindi malinaw ngunit tila may hugis ng isang tao. Ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang babae, nakaputi, duguan, at nakatingin sa kanila. Napasigaw si Ella. Ang babae ay tila lumulutang at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding takot kay Ella at Ben. Hindi nila alam kung paano sila makakatakas sa lugar na iyon. Nang linggunin nila muli ang salamin, wala na ang babae. Ilang sandali pa, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Ella. Parang may nagbago sa paligid. Parang may mga matang sumusunod sa kanya. Kinabukasan, napansin ni Ella ang kakaibang ikinikilos ng mga tao sa baryo. Parang lagi siyang pinagmamasdan. Parang may iba sa mga kilos nila. Parang hindi na sila ang dating mga kakilala niya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Ella, napanaginipan niya ang babae sa salamin. Nais naming mabuhay muli, sabi nito. Tulungan mo kami. Nagising si Ella na pawis na pawis. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang nangyayari. May kinalaman ito sa ospital sa mga kaluluwang hindi matahimik. Nagsaliksik si Ella tungkol sa kasaysayan ng ospital. Nalaman niyang marami sa mga biktima ng sunog ay hindi na nakilala. Ang mga kaluluwa nila ay natrap sa loob ng ospital, naghahanap ng katawan na mapaglalagyan. At natatakot si Ella na siya na ang susunod. Sa kanyang panaginip, ginabayan si Ella ng babae papunta sa lumang chapel ng ospital. Doon, may nakita siyang grupo ng tao. Nakaitim silang lahat. May ritual silang isinasagawa. At sa gitna ng bilog, nakita niya si Ben. Nakatali si Ben, walang malay. At papalapit sa kanya ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Kailangan naming ilipat ang aming kaluluwa sa bagong katawan, sabi ng babae. At si Ben ang napili. Nagising si Ella. Agad niyang tinawagan si Ben, ngunit hindi ito sumasagot. Alam niyang nasa panganib ang kaibigan, kailangan niyang bumalik sa ospital. Pagdating niya sa ospital, hinanap niya agad si Ben. Naririnig niya ang mga sigaw nito. Ginabayan siya ng mga sigaw papunta sa lumang chapel. At doon niya nakita ang nakakasindak na katotohanan. Wala na si Ben. Ang nasa harapan niya ay ang lalaking may hawak na kutsilyo. Ngunit iba na ang mukha nito, masyang bata, masayang masigla. Ang mukha ni Ben. Salamat Ella, sabi ni Ben. Dahil sa iyo malaya na ako. Tumawa si Ben, isang nakakilabot na tawa. Ilang linggo ang lumipas. Isang grupo ng mga urban explorer ang nagpunta sa ospital ng San Lazaro.
Nais nilang makita ang abandonadong ospital, ang lugar kung saan maraming kababalaghan ang nangyari. Hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila, isang babae, nakaputi at nakangiti, naghahanap ng bagong katawan, naghahanap ng bagong pag-asa.